Let's all welcome ang ating mahal na chairman, Mr. Christopher Puntanor! Okay, magandang morning sa lahat ng ating distributors ng Lean and Green. Magandang gabi, no? Kasi may mga areas tayo na manonood na gabi na. So kailangan batiin natin sila ng magandang gabi din, no? At lahat, no? Hanggang sa international, lalo na marami tayong distributor ngayon, Miss K na mga OFW, no? Isa sa mga dahilan kung bakit binuo natin ang LNG Online Academy para sa ating mga kababayan, no, mga OFW, para mas matulungan natin yung ating mga kababayan, no. Sobrang exciting kasi yung ating LNG Online Academy talagang ating ipupush maigi ngayon because sa taas ng demand, sa patuloy na paglaki ng ating kumpanya, paglawak ng mga distributor, gamitin na natin yung technology. Let's take advantage yung opportunity ng online. Ibig sabihin, itong video na to is makakarating ito, no, kasulok-sulukan ng Pilipinas at ibang bansa. Balita ko rin, Miss K, no, na ang dami na rin nating mga foreigner na distributor. Ibang lahi. No, kaya sa LNG Online Academy magkakaroon din tayo ng mga English version ng mga trainings, modules at mga business presentation. No? Bakit dapat magnegosyo? Itong question na to is para sa mga naghahanap ng opportunity. Yes po. Para sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino na umattend ng business presentation or atin ng business presentation at maka-attend sila nito. So, meaning, mostly ng mga atin nito, mostly na manonood nito, hindi pa miyembro. Hindi pa po. Ito yung mga ating ini-invite sa ating business na bago sila mag-decide, make it sure na nakuha nila yung importansya or maintindihan nila na sa panahon ngayon, gaano ba ka-importante ang magnegosyo. Kasi Miss K, mostly ng ating mga kababayan, ang pagka-graduate sa school, ang unang nagiging option is maghanap ng trabaho. Opo. Hindi naman masama yan, no, yung paghanap ng trabaho. Pero ang tanong, bakit ba ang nagiging unang option natin ay maghanap ng trabaho? Yes po. Ang sagot ko dyan, Miss K, is about sa culture natin. Meron kasi tayong mindset na nung bata pa tayo, grabe yung mindsetting sa atin na ikaw anak, mag-aral ka mabuti, ito na lang kasi yung kaya ko ipamana sa'yo para pag makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Yes, magandang trabaho. Which is marami pong nakaka-relate dyan. Yes. But clear ko lang, no, Miss K, hindi masama ang maghanap ng trabaho, Opo. hindi masama ang employment. Para maging clear, no? Baka kasi ma-misinterpret ma-misinterpret tayo ng mga viewers natin na negative. No, it's not a negative. It's marangal na trabaho ang employment. But pag pinag-usapan natin yung financial success, alam ng lahat, no, makaka-relate ang lahat na mahirap ito makuha sa employment. Ang employment is para matustusan ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. No, ito yung dinesign nito para makuha natin yung mga daily needs natin. Ibig sabihin po, Apsi, siya yung pangtustos sa expenses, pangkain everyday, yes, bayad sa mga bills, tuition fee, and etc. So, try to check it, sa mga may trabaho nanonood sa atin. Kaya mapapansin nyo, may iba, tayo mga kababayan, ilang years na, inabot na ng dekada sa pagtatrabaho, ang nagiging mapapansin nyo, no? Ang magiging observation nyo, nagkakaroon ng struggling pagdating sa pagsisave. Yes. No, walang savings, no, ang nangyayari na lang inaabangan yung ating mga retirement fee, mga benefits and etc. Isa sa mga reason kung bakit natin to i-explain o bakit natin to magiging topic para marami tayong maging kababayan na makita nila yung bigger picture o magkaroon ng maraming option. Kasi sabi nga natin, kung ang binigay mo lang sa multiple choices mo is A lang, hindi multiple choices yon. So, di ba? Hindi mo matatawag na multiple choices yon, no? Kasi isa lang choice lang yon kasi parang walang ibang option. But sa tawag dito sa mga trainings na maatinan nyo, sa mga modules na maatinan nyo, makikita nyo na malawak pala. Ang dami pala nating paraan para tayo ay kumita. Gaano kaimportante ang
ninegosyo. At No? bakit po kailangan yun? Oo, bakit dapat magnegosyo? Isa sa sagot natin dyan is yung tinatawag, kailangan na natin because of the demand, no? Pag pinag-aralan natin, pag chinek natin, sobrang taas ng supply ng employment. Ibig sabihin, taas ng numero ng mga graduates, gumagraduate, at walang trabaho. Ibig sabihin, ito yung mga naghahanap ng trabaho. Tumataas po ang percentage ng unemployment. Tumataas kasi bukod sa mga walang trabaho ngayon, may mga nakaabang pang graduate. Opo. Na mga gagraduate, no, na dadagdag ito, no? Kabilang pa dito, Miss Kay, yung ating mga OFW na nagtapos ng kontrata sa abroad, na pagbalik dito, madadagdag to ito sa numbers ng unemployed, no? Now, bakit ganon? Bakit lumalaki ito? Because tulad nga nabanggit ko, because of the option. Ang nakita lang nating option yung pagtatrabaho. Now, ngayong gabi, ipapaliwanag natin na bakit dapat magnegosyo. Isa sa titignan natin is economic base. Na yung dati yung employment kasi, Miss Kay, pag nag-empleyado ka dati, yung sahod because of cost of living, mababa pa dati ang cost of living. Nag-iba na kasi yung ngayon, yung value ng pera natin. So, Yung mga bilihin po. Oo, ang bilis tumaas ng mga bilihin, pero yung ating salary hindi naman mabilis. Wala naman mabilis Mahirap mag-save ng pagtaas ng sahod. Oo, sa mga negosyante, challenge din kasi yan, no? But anyway, ngayon, bakit dapat magnegosyo? Unang dahilan, no? So marami pong reason. Maraming dahilan, no? Maraming factor, maraming reasons bakit tayo dapat maingganyo at bakit dapat natin ngayon na gawin, no? Una, yung tinatawag na yung main reason is yung malaki ang chance mong yumaman o umasenso Sa pagdinegosyo po. sa pagninegosyo. Alam ng lahat na yung opportunity pagdating sa business, nandoon talaga yung pagyaman o yung pag-asenso. No, kailangan natin tanggapin na mahirap yumaman sa employment. Ulitin ko hindi negative 'yon. It's just that kailangan lang natin i-accept na yung ating salary is very limited. Yes po. Limited lang yung kakayanan niya. Tulad na nabanggit natin, ito ay pantustos lang sa pangangailangan sa pang-araw-araw. Pag nagkaroon tayo ng konting lifestyle, tayo pa naman sa Pilipinas, Miss Kay, pag tumaas ang sahod, tumataas din ang lifestyle. Di ba? Example, kunyari, ako ay basic salary. Yes po. Di ba? Ang load ko niyan, tawag dito, mga i-load, yung mga tinatawag. Pag ikaw tumaas ang salary mo, tataas din niya, magpa-plan na yan, no? Monthly. Yung dating nag-jeep, magiging mag-grab na yan. Yung mga tipong gano'n, no? Yung dating 3-in-1, nag-Starbucks Nag-Starbucks na. Nag-change yung lifestyle natin. Kaya, mahirap talaga. Yes. At maganda dyan, may ibang topic tayo dyan. Yun. No? May ibang topic tayo dyan. Kaya, nahihirapan din tayo yumaman. Kasi kung ang lifestyle mo, yung pag-angat ng income mo, sumasabay din sa pag-angat ng lifestyle mo, mahirap talaga umasenso. Mahirap makaipon, mahirap makasave. Pero, kung papasok tayo sa pagninegosyo, pag papasukin natin yung industriya ng pagninegosyo, may chance na tayong kumita ng mas malaki. Kasi sa employment limited, example, 8 hours minimum. Kahit anong tumbling natin, minimum talaga siya. Pa din. The only thing para kahit galingan po nila. Kahit galingan, minimum usapan employment. Employment yung pinag-uusapan natin. Kaya ang term ko, very limited. Yes po. Kailan lang siya lalaki? Ang tanong pala is, paano ba sila kumikita? 'Di ba? Kumikita sila based on time. Yes po. Oras. So paano sila kikita na malaki? Kailangan damihan nila 'yung oras. So ibig sabihin, overtime kumbaga. Overtime sa term ng mga empleyado. Pero kung kunyari 8 hours ako, dinoble ko yung trabaho ko, babayaran, kahit dinoble ko ang trabaho ko, ang bayad ko, yung 8 hours lang. Tripling ko yung trabaho ko, 8 hours pa rin ang bayad. Yun yung pinagkaiba sa business. Sa business kasi, pwedeng mag-expand yung income mo. Depende sa sa trabaho mo, depende sa sales mo. Yun yung maganda sa kanya. Ibig sabihin, Chairman, kung gusto nila pag-uusapan natin pagyaman,
Sa pagnenegosyo talaga siya makukuha. Yes. Sa mga kababayan natin, sa mga viewers natin na naghahangad magkaroon ng magandang income, sabihin na natin yumaman, gamitin ko yung term na yumaman, umasenso, magkaroon ng financial freedom, make it sure na aralin o pasukin yung pagninegosyo. Yes. Yun yung isang way talaga. No, no other way. Ulitin ko ha, isa sa mga yung pagtama ng loto, kasi hindi ko pwedeng gawing option yun kasi ano yung 1% lang yun eh. Pero yung assurance mo, mataas ang assurance mo o mataas ang assurance natin na the moment na pumasok tayo sa pagbi-business, tawag dito, may opportunity na tayong yumaman. May tsansa. May chance. Ulitin ko ha, may chance. Ibig sabihin, magdidepende sa sipag mo, sa pag-acquire mo ng knowledge, sa pag-practice mo para makuha mo yung wealth. Kasi sa ibang opportunity, kahit masipag ka, walang chance. Kahit magaling ka, walang chance. Yun yung pinagkaiba. No? Ulitin natin ha, yung number 1, bakit dapat magnegosyo? Main reason is malaki ang chance mong yumaman o umasenso. Number 2, wala kang boss. Parang sarap ng abs. Oo. Parang masarap sa pakinggan pag walang boss. Oo tayo sa totoo lang, lahat naman tayo ayaw natin ng mayroong boss. Gusto natin tayo yung may hawak ng oras natin, 'di ba? Tayo yung may hawak ng tawag dito panahon natin, tayo yung may hawak ng mga decisions natin. Yun yung gusto talaga natin. Mas ibig sabihin freedom yun eh. Opo. At mahirap bilhin yun. At the moment na ikaw ay pumasok sa tawag dito sa pagninegosyo, automatic ikaw na yung boss. So ibig sabihin, hawak mo na yung oras mo. Pwede kang magtrabaho, example, pwede mong sipagan ng bumenta sa maga, tapos sa maghapon tulog ka na. Or pwedeng mong gawin ganito, ayaw mo magtrabaho ng isang linggo next week. Ang gagawin mo, tatrabahuhin mo na, ibubuhos mo na ngayong week para hayahay ka na by next week. Ibig sabihin, pwede mong kitain, yung kikitain mo next month, next week, pwede mong kitain ngayon, natatrabahuin mo na siya ngayon. Yun yung advantage ng pagninegosyo kasi ikaw yung boss. Paano Apsi kung ginalingan niya ngayon, gagalingan niya pa sa susunod, mas mabilis. Yes, yun yung maganda sa kanya. At syempre, masarap yung idea na wala nang gigising sa'yo, di ba? Wala kang hahabulin, yung mga tipong ganon. Kasi nga ikaw yung boss. But para mangyari yan, kailangan mo talagang sumubok o kailangan mo talagang pumasok sa pagninegosyo. Yes, no? Pangatlo, no, na bakit dapat magnegosyo, no? Ikaw ang may hawak ng oras mo. Yung nabanggit natin kanina, no? Isa sa pinaka-importante sa buhay natin, yung tayo yung may-ari ng oras natin. Bakit ko ito nabanggit? Alam naman natin sa employment, nung pumasok tayo, binenta na natin yan eh. Yung oras. Kaya kapag nag-i-explain ako niyan sa mga business presentation, isa yan sa matinding pinauunawa natin, no? Na everyday, no? Everyday, yung 8 hours natin, hindi na sa atin yan. Na po. Binenta na natin yan. Actually, ganito yun, no? Kasi sabi nung iba, hindi akin pa yan. Hindi totoo yun, no? Lagay natin sa tamang pananaw. Tingnan nyo po ito. The moment nag-graduate ka sa school, okay, ang nangyayari sa atin, nagre-ready na tayo ng mga resume, biodata, requirements, curriculum vitae, tapos pinapasa natin sa mga companies yan. Ano ibig sabihin? Pag tinignan nyo sa logical mind nyo, o logical mind natin, tinatry na nating ibenta yung sarili natin. Di ba? Pag nag-a-apply tayo, binibenta natin yung sarili natin. No? Na bilhin nyo ako, magkano? Minimum. Yung mga tipong ganon. May nagbebenta ng minimum for 8 hours. Sinasabi mo, masipag ka, loyal ka, ganito ka, di ba? Mabilis ka mag-adapt, and etc. Ito yung paraan natin, o way natin, kung paano natin ibenta yung sarili natin for 8 hours. The moment na tinanggap tayo, hindi na sa atin yan. Every time na nagta-time in tayo at kailan yan mawawala? Pag wala na tayo sa work. Pero pag nag-time out ka na. Nag-time out ka na, dyan pala magiging iyo yung oras mo. So, sa pagninegosyo, ang advantage sa'yo, nagtatrabaho ka para sa sarili mo.
In employment kasi nagtatrabaho ka para sa ibang tao. Para sa kumpanya. Nagtatrabaho ka para payamanin yung ibang tao. Masakit, no? Masakit yung marinig. Pero kailangan natin daanan. Ulitin ko, maganda ba ang pag-iempleyado? Yes. Yayaman ba tayo sa pag-iempleyado? Napakababa ng porsyento para makuha natin yung success natin. Minsan masakit po yung reality. Masakit talaga yung reality, no? But hindi kasi yan tinatopic dito para sabihin natin na mababa. No, walang mababa. Ang point, ano ang gusto mo sa buhay? Yes. Ano ang gusto mo marating? Kung kunyari ang takbo ng pag-iisip natin, ang gusto ng mind natin, ako gusto ko ganito na lang ako, yung kumain ng 3 beses ang araw. Ang word dyan, Apsi, kontento ka na. Kunyari, kung ikaw kontento ka na sa takbo ng pamumuhay mo, wala ka ng ibig sabihin, hindi ka na nangangarap na kung ano man ang gusto mo marating pa sa buhay, pwede stay sa opportunity ng employment. Ibig sabihin, masaya ka sa trabaho, then hindi masama yan. Hindi masama yan kasi may mga tao naman nag-grow dyan. Yes, May mga tao naman na nagiging happy sila sa work nila. Ang kinakausap natin is yung mga taong may gusto pang marating sa buhay. Yes. Na kunyari ikaw nasa employment ka, nasa mundo ka ng pagiging empleyado, pero alam mo sa sarili mo na meron ka pang pwedeng marating. Ito yung video na para sa'yo. Ito yung tawag dito, module na para sa'yo. Diba? Ito yung ino-open natin, yung mind ng mga kausap natin na malaki yung opportunity. No? Yan yung isa sa mga gustong-gusto ko, yung hawak mo yung oras mo. Pwede kang magtrabaho sa morning, pwede kang humataw ng trabaho sa hapon, pwede kang humataw ng trabaho sa gabi. Yun yung masarap. Hawak mo yung oras mo. Ako, Apsi, pasok ko lang yung about dyan. Kasi ako po, minsan may part ako na gala ako, chairman. Ikaw ba, Apsi? Oo, gala ako. May part ako galing po ako sa pagiging empleyado. So, mahilig ako mag-travel. Pero nung time na nasa employment po ako, hindi ko siya magawa. Kasi mag-live ka lang, hirap na hirap ka. Kasi yung oras mo, yun nga po. Ngayon ko lang nalaman, kay chairman na binibenta mo pala yung oras mo sa kanila. Yun yung binabayaran nila. Kaya kahit mag-leave ka, parang hirap na hirap ka, hindi mo magawa yung mga bagay na gusto nung panahon na nasa employment. Wala kang desisyon. Wala. Yung kunyari gusto mong hindi pumasok, walang ganun. Kasi pag ginawa mo yun, bukas wala ka ng trabaho. Kaya questionin ka. O kukuha sila ng bago. Yes. 'Di ba? Yun yung advantage. Now, ano pa, no? Pang-ilan na tayo? Pang-number 4. Pang-number 4. Bakit dapat magnegosyo? Number 4, pwede kang mag-decide palakihin ang kita. Ikaw ang magde-decide. Ikaw magde-decide. Kasi sa other opportunity, wala kang decision dyan eh. No? Sabi nga, may iba, naalala ko nung ako po ay nagtatrabaho, talagang nagpapasikat ako sa boss ko para itaas yung sahod ko, itaas yung position ko, para, asin talagang pasikat talaga ako, gamitin ko yung term, pasikat, sip-sip, lahat na ginagawa mo, halos halikan mo na yung, papansin ka na, yung mga tipong ganon, para lang makita ng boss mo, at ma-appreciate ka niya, tapos taasan yung sahod mo, taasan yung position mo. No? Yun yung, ibig sabihin wala kang control. In business, nasa iyo yung lahat ng control. Sabi ko nga, pwede mong i-expand yung business mo, dalhin mo sa lugar na ganito, palakihin mo sa ikaw na experience mo ngayon, Kay, di ba? Hindi ka naman Cebuano, hindi ka naman Bisaya. Pero the moment na nag-decide ka na palakihin ko sa Cebu. Ngayon, ang laki ng ng business mo sa Cebu. Yes po. Yun yung maganda. Pwede mong i-expand yung business mo. And another thing ng expand, pwede kang magtrabaho ng mas mahaba pang oras. So, pwede kang kumita sa isang oras. Kunyari, ang kita ko sa isang oras is 10,000 pesos. Pwede mo rin gawing 20,000. It depends sa'yo. Yes. Yun yung advantage ng business. Basta meron ka lang mga platform, no, mga solid program na pwede mong palakihin yung kita mo. Ibig sabihin, ima-manage mo lang siya maigi. Ulitin ko, sa other opportunity, walang ganun eh. Lalo na kapag nasa linear based income ka. Example, mga tinatawag natin na professional. Yung mga professional, ang 'di ba? Pag tinignan natin, nakakatuwa silang professional, nakaka-proud. Pero alam mo, pag may interview nyo sila, very tiring. Kasi skilled yan eh. Tama ba? Skill, ang binabayaran mo dyan, skills. Kunyari, abogado. Ang abogado, para kumita ng mas malaki, kailangan ganun din. Kailangan niya na maraming kaso.
'Di ba? Marami siyang ihawakang kaso. Same with doctor, kailangan marami siyang Maraming pasyente. 'Di ba? Same with engineer, kailangan marami kang project. So ibig sabihin, ikaw marami kang time na dapat gugulin at ihataw. In business, parehas din. Pero ang maganda sa kanya, pwede mo siyang palakihin. Pwede mo siyang palakihin. Sa iba, papalakihin mo yung rate mo. Pero tawag dito, hanggang dun lang. Very tawag dito, minimal. Unlike in business, pwede ka kumito ng 1 million in 1 hour. 'Di ba? May mga naririnig tayo, 1 hour lang, 2 million na ang kinikita, 10 million na ang kinikita. Imaginein mo 'yun, 'di ba? Parang minsan iisipin natin, napaka-unfair ng buhay. Ang lagi kong example yung ating idolo si Henry C. Yes, 'Di ba? The richest man in the Philippines. Wala na sa mundong 'to, pero siya pa rin yung richest man, 'di ba? I mean, gumagana pa rin yung oras niya, yung binild niya na system para kumita siya ng malaki. Bakit niya nagawa 'yon? Kasi nasa sistema siya ng pag-ninegosyo. 'Yon. Panglima, pwede mo itong ipamana. Ang pagnenegosyo. Yes. Negosyo mo. Sa trabaho hindi mo papamana yan, ha. Example, tinrabaho mo, 'di ba, nanggaling ka sa mababang rank, tinrabaho mo yung managerial position. O naging manager ka na. Di ang laki na ng sahod mo. Wow, hindi mo pwedeng sabihin, boss, mag-resign ako, yung anak ko yung palit ko. Hindi pwedeng ganoon. Kasi dapat qualified yung ipapalit. Yes. Kaya yun yung mahirap, pinaghirapan mo. Meron mga tinrabaho nila yung vice president position. Meron nga iba gumugol ng 35 years, 30 years sa trabaho. Nung nag-resign, wala talaga. Ang talagang explanation natin dyan sa employment, para ka merong buto, seed. 'Di ba? Buto na yung seed is represent our actions, our trabaho, our talent and skills. Ngayon, tinanim mo yan sa ibang lupa. Hindi niya lupa. Hindi niya lupa. O doon niya tinanim yung kanyang sipag, talent, skills. Diba? Doon niya nilagay. Nung tutubo kasi yan eh. At lalaki. Opo. Diba? At uunlad. Ang tanong, sino may-ari ng puno? Yung may-ari ng lupa. Yung may-ari ng lupa. Ganon katindi yung concept niyan. Kaya dito, tinuturo natin bakit dapat magnegosyo. Kasi sa pagninegosyo, yung time mo, yung effort mo, yung skills mo, yung knowledge mo, tinatanim mo sa sarili mong lupa. Same din naman po, Apsi. Mapapagod din sila. Yes. Ulitin ko ha, hindi ito negative. Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, kung naghahangad tayong mabago pa yung buhay natin. Ulitin ko, sa mga taong kontento na, hindi ito yung hindi ito yung video para sa inyo. No, kasi ang positivity naman diyan is basta masaya ka sa ginagawa mo, happy ka, tanggap mo yung kalagayan mo, then go for it. Pero ang kausap natin dito sa training na to, sa module na to, mga tao, mga kababayan natin na naghahanap ng way paano umasenso, paano makuha yung mga pangarap nila. No? So, ang sabi nga natin dito, pwede mong ipamana. Ang sarap kaya nun, Kay. Katulad nga nabanggit natin, example natin si Henry C. Di ba? The richest man in the Philippines. Ang pinamana sa mga anak, yung kanyang kayamanan, mga negosyo niya. Di ba? Continuously, sila pa rin ang pinakamayaman kahit wala na yung taong nagsimula. Pero pinakinabangan po ng kanyang pamilya. At believe me, hanggang kaapu-apuhan yan. Kapakikinabangan. Oo, Wala na. sana apo talaga tayo eh. Sana apo na lang din tayo. But malapit naman po yung but yun yung maganda, no? Yun yung maganda kung meron kang anak, ilan ang anak mo at nangangarap ka na hindi tao dito sila ay umunlad din. Pwede mo ipamana yung pag-unlad o yung success. O, di ba? Sa ibang biruan nga, wag mo na ipamana yung utang. Ang ipamana mo yung yaman. Yaman. Yun yung maganda. Ako, katulad ko, tawag dito, hindi ako pinanganak na mayaman. Hindi kami lumaking mayaman. So, I mean, yung buhay namin hindi okay. So, yun lang kayang i-provide ng magulang ko. Hindi ko naman pwedeng sisihin yun. Yun talaga yung kakayanan niya. Pero, nagkaroon ako ng desisyon na hindi pwedeng ito yung papamana ko. Kasi alam ko yung hirap eh.
So kung Experience nyo po. Oo, hindi biro ang maging mahirap ha. Maniwala ka. Naparami na lang ang ligo ko lately kaya ganyan ang kutis ko. Pero nung mga panahon na nagsisimula ako, ay nako, magiging honest po ako na hindi masarap. Hindi nakakatuwa na na-experience, pero bilang magulang ayoko ipamana. Ayoko ipa-experience. Sa mga anak. Kasi pwedeng ako kinaya ko, baka sila hindi nila kayanin. Yung mga tipong gano'n, no? Kaya ako, nagsisikap talaga ako, maigi na sa pagninegosyo, I make it sure na aralin ko, mamasterin ko. Kasi alam ko sa sarili ko na ito yung puputol sa namin, sa henerasyon namin. Sa kahirapan. Sa generation namin. I make it sure na sa linya ko, sa generation ko, sa family tree ko, dito magsisimula yung wisdom ng pagninegosyo. Yun yung ating purpose, yun yung ating goal, no? Okay. Pang-anim, wala itong pinipiling estado o kalagayan sa buhay. Totoo po ba? Yes. Ang pagninegosyo, walang discrimination. Kung wala ka natapos, pwede ka magnegosyo. Kasi wala na mga hanapin sa'yo ditong certificate sa pagninegosyo. At kung pag-aaralan natin, kung magre-research tayo, no? Around 90% ng multimillionaire, billionaire sa buong mundo, hindi nakapag-aral. Hindi nakatapos ng pag-aaral. Yumaman muna sila, naging multimillionaire muna sila, naging bilyonaryo muna sila, bago sila nag-aral. tapos nagbalik sila sa pag-aaral. Ang tanong kasi bakit? Okay. Bakit mataas yung porsyento ng mga yumaman nang hindi nakatapos ng pag-aaral? Ang sagot ko dyan, nawalan kasi sila ng option maghanap ng trabaho. Kasi hindi nga po sila nakatapos. Hindi sila nakatapos. Example, ako, kunyari, ang natapos ko, kunyari lang ha, ang tapos ko, high school. Natapos ko yung high school o elementary. Ano naman trabaho mahanap ko? At kung makahanap ako ng trabaho, gaano kalaki ang ibabayad sa akin? Diba? Kunyari, ang ibabayad sa akin, mababa pa sa minimum ang mga undergrad yung mga hindi nakatapos. Lalo kung elementary high school, ang baba ng sahod niyan. Tapos ang pamilya, gumagawa ng pamilya, tapos pagkakasya, nahirap nun. Yun yung isang pagpapakita na tawag dito, yung estado sa pagninegosyo, hindi mo kailangan na nakatapos. Kunyari ako, ulitin ko, elementary na tapos ko, hindi ako makapag-apply ng trabaho. Anong palagay mo magiging option ko? Magtinda-tinda. Kung ano-ano. Tama? Ang pagtitinda-tinda, negosyo yan eh. Yes po. Diba? Makikita mo yung mga tawag dito. Yan yung una ko nakita na nakamalayan nung ako ay nagising. Kasi ako po ay lumaki sa squatter. Totoo po. Oh yes, ng Valenzuela. Ako yung taga-Valenzuela. Diyan ako lumaki. At nakita ko, isa lang na patunayan ko, mas malaki ang kinikita ng mga hindi nakatapos kaysa dun sa mga nakatapos. Kasi may mga friends ako na manager na ganito ang sahod. Tapos meron akong kapitbahay na hindi nakatapos, hindi nga nakatungtong ng high school eh. Tapos nagtitinda ng barbecue na mas malaki pa ang kinikita kaysa sa manager. Mas maganda lang tignan. Naka-coat. Nakabarong or what. Bango. Na-airconan, mabango, di ba? Pero at the end of the day, Titingnan yung kita. hindi nga makabuhay ng pamilya. Samantalang totoo po ito kahit pag-aralan nyo, mag-try kayo mag-interview ng fishball vendor, magbabalot, taho vendor. Mga vendor, try to interview. Magugulat kayo sa kinikita nila. Nag-average sila, pinakamababa nasa average ng 800. Pataas! Pero minsan, Chairman, ilang oras lang po nila tinitinda. Hindi po nila yung 8 hours ginagawa na tinitinda. Siyempre, yun nga lang, dahil business, may extra effort. Pero malaki. Pwede ba sila mag-expand? Yes. Yes. Tingnan mo to, Haki. Pwede sila mag-expand. Bakit? Kung malakas, kunyari, nagtitinda ako ng barbecue. Tapos malakas. Di ba? Ang gagawin ko lang, tayo ka nga doon sa kabilang kanto pa. Same ang titinda. Nagdagdag ng branch. Nagdagdag ng branch sa term, di ba? Ng mga malalaki negosyante. Dinagdagan yan, nilayo niya. Ni-range, nadagdagan yung kita. Plus 800 na naman. Tapos sabi niya, tayo ka pa doon sa isang kanto, maraming tao doon. Plus 800 na naman siya. Nagtayo na naman siya doon, plus 800. Ngayon, I think, hindi mo naman kailangan ng mataas sa pinag-aralan para makapagtinda ng barbecue. Tama?
Hindi mo naman kailangan ng mataas na pinag-aralan or certificate na or diploma para magtinda ng balot. Totoo. Ito yung dahilan. Ano yung maganda pa kay kung bakit bakit sila yumayaman? Itong mga hindi nakapag-aral. Tapos pumasok sa mga SME na tinatawag, small, medium entrepreneur o enterprise. Bakit? Kasi natututo silang mag-expand. The moment na yung negosyo nila lumaki, pumutok, ang iniisip nila, magtayo pa tayo. Magtayo pa tayo. Magtayo pa tayo. Kaya napapalaki nila yung negosyo nila. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng marami. Lalo na kung ako, graduate ako ng nurse, graduate ako ng ganito, ng pagka-abogado or what. Hindi ko, pero pag pinag-usapan yung financial, pwede kang kumita ng mas malaki. Now, pag-usapan din natin kay yung professional. Yes, Meron kasing tinatawag na self-employed at saka business. Yung self-employed kasi, mas malaki ang kinikita nito kaysa sa empleyado. Kasi ang self-employed, kumikita ito based on their skills. Binabayaran sila sa skills nila. No, kaya mas malaki ang kinikita. Ngayon, ang pinagkaiba ng nagninegosyo at saka self-employed is kaya niyang i-expand. Okay. Paano mo ma-experience? Example, ako, doktor. Tapos ikaw, doktor pa rin. Doktor rin. Paano kita matatalo o paano mas lalaki ang kita ko kaysa sa'yo kung parehas tayong doktor? Paano po? Sabi ang una, pwedeng damihan ko yung mas damihan ko yung pasyente ko. Tama? Para mas malaki kitain ko. Tama? Pero mas marami akong oras na gugugulin kaysa sa'yo. Pero pwede ko rin bang gawin na mas marami kang trabaho pero mas malaking kikitain ko? Ako po yung maraming trabaho pero ikaw malaking Mas malaki ang kikitain ko. Parehas lang tayong doktor. Paano po? Tayo ako ng ospital. Negosyo. Yes, kailangan, kung doktor ka, nagtayo ka ng business, mas lamang ka na. Same field. Pero, change mo lang yung mindset mo into business. Yes. Para level up po siya into business. Yes. Yun yung pinagkaiba. Darating ka sa point, di ba? Hindi ka nagtatrabaho, minamanage mo, puro doktor yung nagtatrabaho dun sa ospital, nagre-rent dun sa clinic, and etc. At the end of the day, lamang ka. Parehas lang kayo ng profession, pero nag-shift ka lang into business. Nag-shift ka lang into business. Kaya very powerful yung pagninegosyo na magkaroon tayo ng tamang mindset into business. At ito yung napakahalagang dapat nating maintindihan at dapat marinig ng ating mga kababayan. Kasi akala nila, kailangan graduate ka ng ganito, graduate ka ng ganon. Hindi. Ang katotohanan, mas maraming yumayaman ang hindi nakatapos. Hindi ko to sinasabi to encourage yung ating kabataan na huwag na mag-aral. Siyempre, mas maganda, mag-aral ka maigi, tapos paglabas mo, negosyante ka. Oo. Kasi iba pa rin yung advantage na nagnegosyo ka. Ang nangyayari lang kasi, nawalan ng option yung mga hindi nakapag-aral. Ang tanging naging option lang nila is magtrabaho. Kaya pansinin mo, pagdating sa culture, Miss Kay, bakit mas maraming mayaman na Chinese kaysa sa Pilipino? Because of the mindset. Yung mindset na sa mga Chinese, di ba? Ikaw anak, aral buti. Ikaw ikaw hawak. Negosyo. Parang naging Chinese din po kayo, Apsi. Kailangan lagyan natin ng tono kasi para maging makatotohanan, no? But anyway, it's a matter of mindset. Naalala ko nung high school ako, yung may classmate ako na Chinese. Totoo to na story. Pagkatapos naming sa school, yung classmate ko diretso sa hardware eh. Bantay ng hardware. Tindahan po nila. Yes. Sanay sa sa selling eh. Tawag dito, magbebenta, magsusukli. Sanay sa pera. Ako, nakikipag-date na yata ako nung high school ako. Binabantayan ko yata yung girlfriend ko ng panahon na yun. hindi hardware eh, no? Akala ko po boyfriend. No? Mamaya na yun, mamaya. Sa ibang topic yun. But anyway, yun yung pinagkaiba. Because ako, ang mentality ko, mag-aaral ako maigi, tatapusin ko to, tapos magkakaroon ako ng magandang trabaho, tapos ang alam ko, magkakaroon ako ng magandang kinabukasan. Sa culture po talaga it's a different culture. Yes. Ngayon, tignan natin sa Pilipinas, pag-aralan natin sa Pilipinas. Sa Pilipino, sino mas marami? Pilipino, Chinese?
Chinese. Pilipinas ito, ha? Naku, lagi talaga. Actually, it's a trick question, no? Matagal ko na yung ginagawa noon pa. Papaisip ko ako para kasi marami na pong Chinatown dito Oo. eh. Mas marami ang Pilipinas eh. Siyempre mas marami Pilipino. ang Pilipino, Opo. no? But listen to this. Sino yung mga malalaking negosyante at mga multimillionaire billionaire sa Pilipinas? I think Chinese. Yes, Chinese. Pag tinignan niyo yung profile ng mga negosyante natin, Chinese. May-ari ng mga factory dito, Chinese. 'Di ba? Try to tignan Kanina po, maigi. yung sample nyo lang po, si Henry C. Isa Chinese. Chinese, Gokong Wei, Lu Tan, mga mga multi-billionaire yung pinag-uusapan. Ang tanong, sino mga empleyado? Filipino. Pilipino. Because na-mindset tayo na maging masipag at matyaga. Na No? magtrabaho. Na magtrabaho. Walang masama dyan, ulitin ko. Ang kausap ko rito sa video na to o sa module na to is yung mga taong naghahangad na umasenso. Kasi ulitin ko hindi masama. Ako ay dating empleyado, na-enjoy ko yung panahon ko, na-enjoy ko yung journey ko sa employment. As in, isa sa mga proud experience ko yung pagiging empleyado. Yun nga lang, alam ko yung pangarap ko sa buhay. Isa sa major na pangarap ko sa buhay is umasenso, yumaman. Kasi naranasan ko o galing ako sa kahirapan. Kaya yun ang pangarap ko. Siguro yung iba pangarap maging doktor, siguro yung iba pangarap maging abogado, Teacher. o piloto, teacher, etc. Pangarap nila yan. Ako, siguro dala ng kahirapan, tawag dito, namulat ka na mahirap ang buhay nyo. Kaya bata pa ako, alam ko, sabihin ko na early age, no? At my early age, sabihin na natin around 7, 8, 6 years Bata old, po. alam ko na mahirap kami. Alam ko na kasi may tinuturo ka, hindi pag tumuro ka, pag nagkamali ka ng turo, gulpi ka eh. Sabi ko, talo lang eh. Gulpi Oo, pala eh. totoo yun Di ba? Doon pa lang naintindihan. Kasi kapag mayroong bata na ganun nagko-question ka na bakit may pinabibili ka tapos hindi na naibigay, pinalo ka pa. Di ba kaya nagkakaroon ka ng sama ng loob ng kabataan ka eh. Ngayon, nung lumalaki ako, doon ganyan, mahirap kasi kami. Mahirap kasi kami. So ako, lumaki ako na sabi ko, sarili ko, gusto ko maging mayaman. Gusto ko umasenso. So, batang edad nyo pa lang po, alam mo na doon, yun yung gusto mo. Yes, kaya hindi rin ako masipag mag-aral eh. Nung nagmamadali ako makatapos ng pag-aaral. Kasi yung nanay ko gusto niya makatapos ako ng pag-aaral. Kasi ang mindset pa rin, Pilipino, di ba? Magtrabaho, yan lang kaya ko ipamana sa'yo. At least pag nawala ako sa bundon to, alam ko na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ganyan nanay ko eh. Pero, ang mentality ko ibibigay ko lang sa kanya yung diploma pero alam ko hindi ko magagamit yun. Tapos, tanong mo bakit ako nag-employment? Bakit po? Ba't ako pumasok? Gusto kong malaman yung sistema ng mga nagdinegosyo. Pero hindi nyo po talaga ginusto. I mean, gusto ko, kaya nga na-enjoy ko eh. Okay. Kasi, tawag dito yung ranking file, kaya ko yung na-enjoy kasi nakita ko yung, okay, ganito, ganito pala. Level by level. Level by level, nakita ko hanggang sa nung naging manager ka, nakita mo, nakahawak ka eh. Nakahawak ka ng inventory, nakahawak ka ng cash flow, naintindihan mo na, kita mo yung mga supplier and etc. Hanggang sa sinabi mo sa sarili mo, kaya ko to eh. Kaya ko maging negosyante. No? At ang good news, ang pagninegosyo, hindi mo to maaaral, hindi mo to matututunan sa school. Mag-aral ka man o hindi, mag-masteral ka man o hindi ng business, iba yung application. At alam ko po, hindi tinuturo ang pagnenegosyo. May mga may mga courses, pero kung mag-enroll ka man ng business course, iba yung field. Iba yung laban sa field. Kaya the good thing with Lean and Green, no? The good thing with Lean and Green is sa mababang halaga, pasok ka na sa category ng pagninegosyo. Low risk, 'di ba? Lahat ng possible na ginagawa ng isang negosyante, mapapractice mo na. Sabi nga natin, kung magpa-practice ka, huwag ka mag-practice doon sa mga milyunan. Kasi masakit 'yun. Kasi merong iba nagpa-practice, 'di ba? Unang salang ng pagninegosyo, milyon agad ang kapital. Kaya yung iba napo-frustrate magnegosyo. Ang Lean and Green is the same, no? Ng mga traditional business. Pasok ka sa maliit na halaga, may experience mo lahat.
ng pagninegosyo. Gagaling kang maging negosyante pag pumasok ka sa Lean and Green. Kaya sabi ko, isa sa mga magandang business school, kung kunyari ikaw ay estudyante, ikaw ay graduate, ikaw ay walang trabaho, tapos nagtatanong ka sa sarili mo, gusto mo matutong mag-negosyo, highly recommended ko, ako na magsasabi sa inyo, sa Lean and Green na kayo mag-aral. Sa Lean and Green na kayo dumaan. Yun. Mura na, safe na, ang layo pa o wala pang risk. Yun yung advantage sa kanya. Yan yung dahilan, Miss Kay, bakit dapat tayong magnegosyo. Grabe! Talaga, palakpakan po natin ang mahal na chairman. Ha?